Lumabas na ang buong katotohanan tungkol sa espesyal na operasyon ng Estados Unidos laban sa Venezuela para pabagsakin ang rehimen ni Nicolas Maduro matapos siyang maaresto. Ipinahayag ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na kukunin ng Amerika ang buong kontrol sa napakalaking reserba ng langis ng Venezuela at hihikayatin ang mga kumpanyang Amerikano na mag-invest ng bilyon-bilyong dolyar para sa pagpapanumbalik ng nasirang infrastruktura ng langis ng bansang ito. Huwag munang maghusga dahil ipinaliwanag ni kalihim ng Estado ng Amerika, Marco Rubio, na hindi kailangan ng Amerika ang langis na ito. Ang pangunahing layunin ay palayasin mula sa Venezuela ang mga Ruso, Chino at Iranyano. Ipapaliwanag ko ang luhika nito sa episode na ito. Bukod pa rito, nais kong banggitin na ang Venezuela ay may napakalaking reserba ng langis na umaabot sa 300 at 3 bilyong bariles. Ito ay halos ikalimang bahagi ng lahat ng reserba ng langis sa buong mundo. Kasabay nito, sinabi ni Trump na ang Estados Unidos mismo ang kumukuha ng buong pamamahala sa Venezuela hanggat hindi pa nagkakaroon ng maayos na halalan doon. Alam na natin na si Marco Rubio ang mamamahala sa Venezuela at kasalukuyang bumubuo ng koponan at naghahanda ng programa para sa bansa. Ngunit ang tanong ay langis. At mukhang hindi na itinatago ni Trump na gusto nilang makuha ang access dito at sabay na alisin ang impluensya ng mga Ruso, Chino at Iranian sa rehiyong ito. Pero sa kwentong ito, may isang bagay na dapat talagang pag-usapan. Lalo na't ang pagkontrol sa langis ng Venezuela ay nagbibigay kay Donald Trump ng dagdag na alas sa pakikipagtunggali sa China at Rusya. Huwag kayong magpaloko na gusto lang ng mga Amerikano ang langis, gusto lang ng mga Amerikano ang yaman ninyo. Ang ibig kong sabihin, tinatanong ko sa mga taong yan, ano sa tingin nila ang matagal ng gusto ng mga Ruso at Chino? Ang recipe ng arepa, imposible. Imposible, siya si Alexi Pichi. Tara, pag-usapan natin ang topic na to. Pero bago magsimula, mag-subscribe, mag-like at mag-comment kayo sa episode na ito. Malaki ang tulong nito sa YouTube content. At labis akong nagpapasalamat sa inyo. Bukod pa dyan, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Pagkatapos ng anunsyo ng pagkakaaresto kay Nicolas Maduro, sinabi ni Donald Trump na hindi na siya presidente ng Venezuela at Estados Unidos na ang mamumuno sa gobyerno ng Venezuela sa kasalukuyan. Pero ang mahalagang tanong ay, siyempre, tungkol sa langis, ayon sa sinabi ni Trump. Ipagkakatiwala natin sa pinakamalalaking kumpanya ng langis ng Estados Unidos na pinakamalaki sa buong mundo ang pag-invest ng bilyon-bilyong dolyar para sa pagpapanumbalik ng matinding nasirang infrastruktura ng langis ng Venezuela. At dito agad ngayong araw, sinabi ni Marco Rubio sa isang panayam sa National Broadcasting Company News na hindi kailangan ng mga Amerikano ang langis ng Venezuela dahil sapat na raw ang sariling itim na ginto ng Estados Unidos. Hindi dapat hayaan na makontrol ng mga kalaban ng Estados Unidos tulad ng China, Rusya at Iran ang industriya ng langis ng Venezuela. Nagtatanong si Marco Rubio, bakit kailangan ng China ang langis ng Venezuela? Bakit kailangan ng Rusya ang langis ng Venezuela? At bakit kailangan ito ng Iran? Hindi nga sila kabilang sa kontinente na ito. Ayon sa kanya, hindi maaaring payagan ng Estados Unidos na maging sentro ng operasyon ang Venezuela para sa Iran, Rusya, Hezbollah ng China o mga ahente ng intelihensya ng Cuba. Ibig sabihin, tama talaga ang hinala ko rito. Totoo, bukod sa pagkuha ng langis, ngayon ay pinalalayas na rin nila ang mga Ruso, Chino at Iranian mula sa kanlurang hemispero. Kung titingnan ng walang pinapanigan, maaaring maging mas malaking tagapagtustos ng langis ang Venezuela dahil sa reforma ng langis na pinasimulan ng Estados Unidos. Magbigay ng oportunidad sa mga kumpanyang langis ng kanluran at bagong pinagkukunan ng langis. Posible ito. Maaaring mapigilan nito ang pagtaas ng presyo kahit bumaba pa ito at mabawasan ang interes ng ilang kumpanyang Amerikano sa pagmimina ng langis doon, mas marami pa rin ang benepisyo kaysa sa negatibo. Gayunpaman, kahit naganap na maibalik ang internasyonal na access bukas, maaaring abutin ng mga taon at napakalaking gastos bago tuluyang maibalik ang produksyon ng langis sa Venezuela. Ayon sa kumpanya ng langis at gas ng Estado ng Venezuela na Petróleos de Venezuela, Sociedad Anonima, hindi na modernisa ang kanilang mga pipeline sa loob ng 50 taon at ang halaga ng pag-update ng infrastruktura upang maibalik sa dating pinakamataas na antas ng produksyon bago ang mga sosyalista, bago si Hugo Chavez
ay aabot sa 58 bilyong dolyar. At kailangan nating tandaan na bago si Hugo Chavez, hindi talaga problema ang ganitong mga pamumuhunan dahil nakapila ang mga kumpanyang kanluranin para maglagak ng pera sa industriya ng langis ng Venezuela. Talagang walang naging problema. Pero pagkatapos, dumating si Hugo Chavez at nagpasya siyang i-nationalize ang lahat, sinasabi niya na ang buong industriya ng langis ay pag-aari ng bayan. Pero sa totoo lang, kinukuha niya ito para sa sarili niya. Sa huli, si Hugo Chavez at pagkatapos niya si Nicolas Maduro. Nilimas nila ang industriya ng langis ng Venezuela na itinayo gamit ang pera ng mga Amerikanong at kanluraning mamumuhunan. Ang palaisipan, paano naging ganito ang isang bansang may pinakamalalaking reserba ng dekalidad na langis? Ipapaliwanag ko mamaya kung bakit hindi ito naging matagumpay at mayaman. Ang totoo, ang Venezuela talaga ang may pinakamalalaking napatunayang reserba ng langis sa buong mundo. Pero ang potensyal nito ay mas mataas pa kaysa sa aktwal na produksyon ng Venezuela. Sa ngayon, ang Venezuela ay gumagawa lang ng humigit kumulang 1 milyong bariles ng langis kada araw. At ito ay mas mababa pa sa 0.8 ng kabuuang produksyon ng krudong langis sa buong mundo. Isipin mo, pinakamalaking reserba pero wala pang isa sa buong merkado. Bukod dito, mas mababa ito sa kalahati ng produksyon ng bansa bago maupo si Maduro noong 2013. Mas mababa pa ito kaysa sa ikatlong bahagi ng 3.5 milyong bariles na pinoproseso ng Venezuela bago ang sosyalistang rehimen. Sa kabuuan, ang mga internasyonal na parusa laban sa gobyerno ng Venezuela at ang malalim na krisis sa ekonomiya ay nag-ambag sa pagbagsak ng industriya ng langis ng bansa. Ngunit hindi rin dapat kalimutan ang kakulangan sa pamumuhunan at teknikal na pagpapanatili. Isipin mo, isang bansang tila napakayaman sa langis ay hindi nagmodernisa ng mga pipeline sa loob ng 50 taon, bumabagsak na ang enerhiyang infrastruktura ng Venezuela. At malaki ang ibinaba ng kapasidad ng kanilang industriya ng langis nitong mga nakaraang taon. Hindi na sapat ang produksyon ng langis ng Venezuela para magkaroon ng malaking epekto sa pandaigdigang merkado. At unti-unti, nasanay na ang lahat sa katotohanang maraming ang langis ang Venezuela pero hindi dapat umasa rito. Habang bumabagal ang Venezuela, sinakop ng iba ang merkado. Ngayong taon, napigilan ang pagtaas ng presyo ng langis dahil sa takot sa sobrang supply. Tinaasan ng Organization of the Petroleum Exporting Countries ang produksyon, ngunit bahagyang bumaba ang demand dahil sa pag-ayos ng ekonomiya, inflasyon sa Venezuela at mga issue sa accessibility matapos ang price shock ng pandemya. Kaya may mga pangamba rito na baka huli na para buhayin muli ang sektor ng langis ng Venezuela. Mahalagang tingnan ang sitwasyon sa mas malawak na konteksto, lalo na sa pagtutunggali ng Estados Unidos at China. Ang langis na mayroon ang Venezuela ay mabigat at mataas ang sulfur content. Nangangailangan ito ng espesyal na kagamitan at mataas na antas ng teknikal na kakayahan para sa pagkuha. May ganitong kakayahan ang mga Amerikano, kaya kung papapasukin mo lang sila sa Venezuela, maniwala ka, maaayos nila ang lahat. Ayon kay Mark Ruby, sinabi ng United States na may sarili tayong langis, ayon kay Sabalov. Pero ang Estados Unidos, na pinakamalaking tagagawa ng langis sa mundo, ay may magaan at mababang sulfur na langis na angkop para sa paggawa ng gasolina, pero hanggang doon lang. Pero ang mabigat at mataas ang sulfur na langis, tulad ng mula sa Venezuela, ay napakahalaga para sa ilang produkto na ginagawa sa proseso ng pagproseso, kabilang ang diesel, aspalto at gasolina para sa mga pabrika at iba pang mabibigat na kagamitan. Ang diesel, sa totoo lang, ay kasalukuyang kulang sa buong mundo. Karamihan ay dahil sa mga parusa laban sa langis ng Venezuela. Espesyal kasi ang mabigat na langis doon, kaya ngayon parang nakahawak ng gintong mina si Trump. Kasi oo, sapat ang sariling langis ng Amerika, pero magaan ito, at ang kailangan ng mga Amerikano ay mabigat na langis. Sa huli, ang pagbubukas ng langis ng Venezuela ay maaaring mas makinabang ang Estados Unidos. Malapit lang ang Venezuela at mas mura langis nila kaysa iba. May sorpresa pa. Noong araw, karamihan sa mga oil refinery ng Amerika ay itinayo para sa pagproseso ng mabigat na langis mula sa Venezuela. At mas epektibo nilang nagagamit ang langis ng Venezuela kumpara sa langis ng Amerika. Ibig sabihin, madali lang muling paandarin ang proseso ng produksyon. Uulitin ko, karamihan ng oil refinery sa Amerika ay para talaga sa mabigat na langis mula Venezuela. Ngayon, lumabas si Trump at sinabi,
Halos wala silang nakukuha sa Venezuela kumpara dati. Balak naming payagan ang pinakamalalaking kumpanya ng langis ng Estados Unidos na pumasok, gumastos ng bilyon-bilyong dolyar, ayusin ang matinding nasirang infrastruktura at simulan ang pagdadala ng kita sa bansang ito. At heto pa, may isa pang puntos para kay Donald Trump. Sigurado ang mga eksperto na bahagya lang maaapektuhan ang presyo ng enerhiya sa mundo ng pakikialam ng Estados Unidos sa Venezuela. Dahil sa ngayon, wala namang halatang seryosong tumututol sa mga ganitong bagay sa Venezuela. At ngayon ay nalaman na ang pangunahing administratibong papel sa pamamahala ng Amerika sa Venezuela pagkatapos mapatalsik si Nicolas Maduro ay hahawakan ng kalihim ng Estado ng Estados Unidos na si Marco Rubio, na palaging aktibong pumupuna sa lider ng Venezuela at sa kanyang naunang si Hugo Chavez. Bukod pa rito, hindi inalis ng presidente ng Estados Unidos ang posibilidad na magpadala ng mga tropang Amerikano sa bansang ito, pati na rin ang pagsasagawa ng ikalawang bugso ng mga pag-atake, ngunit idinagdag niya na malamang ay hindi ito kakailanganin. Sa ngayon, ang team ni Trump sa pambansang seguridad kasama si nakalihim ng Estado Marco Rubio, tagapayo sa panloob na seguridad Stephen Miller at kalihim ng tanggulang pambansa Pete Hegseth ay gumagawa sa estruktura ng pamamahala sa Venezuela. Itinalaga na ng Korte Suprema ng Venezuela si pangalawang Pangulo Delcy Rodriguez bilang pansamantalang pinuno ng Estado. At siya naman ay kinondena, ayon sa kanya, ang militar na agresyon ng Estados Unidos at tinawag na tanging lehitimong presidente ng bansa si Nicolas Maduro. Kahit sinabi ng kampo ni Trump noon na bukas siya sa kasunduan, sinabi ni Trump na kung susundin ni Rodriguez ang hinihingi sa kanya, hindi na kailangan ng militar ng Amerika sa Venezuela na isang banayad na pahiwatig. Tinanggihan din ni Trump ang paglahok ng oposisyon ng Venezuela sa katauhan ng Nobel Peace Prize laureate na si Maria Corina Machadong sa hinaharap na pamamahala ng Venezuela. Sa madaling salita, gaya ng kasabihan, lahat ng mga sikreto ay lantad na. Sa totoo lang, halos wala nang nagpapanggap na ang laban ay para sa narkoterorismo, kahit aktibong nilalabanan din ito ng mga Amerikano. Dito ko ilalagay ang tuldok-tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like mga kaibigan. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye. Sa description ng video na ito, nakasulat doon. Suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Piliin ang format na pinakakomportable sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta ninyo. Hanggang dito na lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.